Ako, naniniwala ako mas marami pa rin problema sa babae kumpara sa mga lalaki. Diba? Sa lalaki, ganito mga ropa, maibigay mo yung emotional needs ng babae, maibigay mo yung mga pangangailangan pagdating sa relationship. I don't fucking think so na may problema ka pa pagdating sa emotional intelligence. Diba? Aware ka na ito yung mga dapat mong gawin eh. At pag nagagawa mo yun, so ibig sabihin, mataas ang emotional intelligence mo. Eto delusional tong babae na to. You know why? Hindi niya alam kung anong realidad ang meron siya. 4 na anak ang meron ka, makikipaghiwalay ka. Yung lalaki loyal sa'yo. Yung lalaki nagpo-provide para sa'yo. Tapos makikipaghiwalay ka, for what? May nagtanong, eto. Post na lang kung gusto niyong basahin. Pero ang gist niya is, kung reasonable ba na umalis siya sa marriage niya for 15 years dahil wala daw siyang growth sa marriage nila. At wala daw emotional intelligence yung lalaki. At incompatible daw ang isip nila. Hindi na nagkakatugma. Pero eto ang kicker. May 4 silang anak. Butangin ng 15 years, hindi nagkakasundo. Tapos may 4 na anak. Anong kagaguhan niya na wala kang growth? Anong kagaguhan na hindi ka nag-grow? Tanginang yan, reasons lang yan. Provider at loyal ang lalaki. Pag-usapan natin yan. Ano, game? Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag ang lalaki provider, pag ang lalaki loyal, putang ina, parang ayaw nila. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, stop chasing women kasi isang malaking bullshit yan. Nakita nyo nga ito, binibigay ang lahat. Loyal, provider, may 4 na anak. Tangina na sasabihin, walang emotional intelligence yung lalaki. Diba? Tapos gusto niya makipaghiwalay kasi wala siyang growth. Anong gusto mong growth? Ito kung talaga may emotional intelligence ka, bilang babae ka, dapat naiintindihan mo kung anong sitwasyon meron ka. Diba? Yan ang lagi nire-reason ng mga babae pag malungkot sa relasyon. Pero kasalanan ba ng lalaki yon? Bakit kailangan lalaki yung mag-suffer? Bakit relationship ang dapat mag-suffer? Diba? May control ba yung lalaki sa feelings mo? May control ba yung mga lalaki sa emotions mo? Kayo ang emotional creatures. Dapat alam nyo yan. Dapat master nyo yan. But the problem with y'all, ang gusto nyo lang is kung ano yung na-extract nyo sa lalaki. Yun ang problema sa karamihang babae. Gets? Tara, let's start. Ito, hindi kita i-baby. Nasabihin ko sa'yo yung mga ayaw mong marinig. Hindi sapat na dahilan ang wala akong growth kung ang solusyon mo ay tatakbo ka sa marriage. Ito delusional tong babae na to. You know why? Hindi niya alam kung anong realidad ang meron siya. 4 na anak ang meron ka, makikipaghiwalay ka. Yung lalaki loyal sa'yo. Yung lalaki nagpo-provide para sa'yo. Tapos makikipaghiwalay ka, for what? Do you think makakahanap ka pa ng lalaking kagaya niya? I don't fucking think so. Sa mga babae na nagsasabi na okay lang daw yung mataas ang body count, yes! Kung yun ang paniniwala nyo, okay. Walang problema yon. Pero ito yung sasabihin sa inyo ni Suplado Moto. May kakayahan ka pa rin maghanap ng lalaki na gusto mo kahit na mataas ang body count mo. Okay? May kakayahan ka. However, ang tanong, pipiliin ka ba niya ng lalaking gusto mo? How dare You are only hurting yourself na makahanap ng lalaki na karapat-dapat para sa'yo. Pag ikaw, binaboy mo o sinalaula mo ang pagkababae mo. Gets? Hindi namin kasalanan yun. Okay? Actually, kami yung nag-a-adapt lang para sa inyo. Kumbaga, kami yung nag-a-adjust para ma-attract namin kayo. Diba? Most of men want a fucking genuine relationship. Pero, kung ipapakita mo ay puro kabulsitan na kaya mo kaming palitan anytime o yung pinaparamdam mo sa amin na lahat ng ginagawa namin ay not enough, then mapapaisip kami. Anong meron tong babae na to na ganito pinaparamdam sa akin na parang hindi ako enough para sa kanya? Na halos yung mga bare minimum nagagawa ko naman at nag-overperform pa ako. Tapos, eto yung pinapa-feel niya sa akin, hindi ako enough or parang hindi ako worth it na lalaki. Di ba? Pag ang lalaki, putya, nagkaroon ng self-awareness yan, bang! Bye girl. Lalo na, pag may babaeng lumalandi na sa kanya. Maraming babae, walang pake. Kahit may asawa ka or may anak ka. Pag nakita niya na hindi mo tinatrato itong lalaki na worth it para sa kanya, aagawin niya yun sa'yo. Ngayon, dun ka na magdudusa. Pag nalaman mo
yung mga ginagawa mo sa lalaki mo or sa boyfriend mo or sa asawa mo, kaya palang tumbasan ng masigit pa sa babaeng kalaban mo. Matatauhan ka pag nalaman mo na may babae na willing magbigay ng sobra-sobra sa lalaki na boyfriend mo or kinakasama mo. Dito na papasok yung realidad para sa'yo na tangina, anong nagawa ko para sa lalaki na to? Lagi ko siya nasasaktan. Hindi niya ako deserve. Yes, hindi ka niya deserve. Dahil deserve niya yung mabuting babae na hindi kagaya mo. Gets? How dare you? Kaya huwag kayong mag-angas, ladies. Dahil at the end of the fucking day, you still want a fucking man na talaga magtataguyod at magmamahal sa'yo. Gets? Tuloy natin. Kasi ang growth, hindi yan hinahanap sa ibang tao. Ginagawa yan, pinag-uusapan, pinaglalaban. Oo, sige, let's say, mahina siya sa emotional intelligence. Hindi siya mahina sa emotional intelligence. Ang lalaki nagpo-provide, ang lalaking loyal, mataas ang emotional intelligence. Why? Kasi alam niya yung mga dapat niyang gawin. 'Di ba? Para masabi or para maging ideal siya sa relationship na pinili niya. 'Di ba? Ang mga lalaking walang emotional intelligence is yung mga nagpapabaya sa girlfriend niya or sa pamilya niya. Kaya nga hindi ko maintindihan itong mga babae na to, sinasabihan nila yung mga boyfriend na walang emotional intelligence. Pero ang totoo, sila naman talaga yung walang emotional intelligence. Di ba? Ang kupal. Puta, puro ka reklamo. Ikaw pala itong may problema. Ako, naniniwala ako mas marami pa rin problema sa babae kumpara sa mga lalaki. Di ba? How dare you? Sa lalaki, ganito mga ropa. Maibigay mo yung emotional needs ng babae. Maibigay mo yung mga pangangailangan pagdating sa relationship. I don't fucking think so na may problema ka pa pagdating sa emotional intelligence. Di ba? Aware ka eh, na ito yung mga dapat mong gawin eh. At pag nagagawa mo yun, so ibig sabihin, mataas ang emotional intelligence mo. Tangina, ang dami nagsasabi about sa emotional intelligence, di naman nila alam kung ano yung ibig sabihin ng emotional intelligence. Di ba? Continue natin para matapos na to. Oo, sige, let's say, na hindi kayo align. Pero, ang tanong ko sa'yo, sinubukan mo na ba siyang iangat? O tahimik ka lang tapos ngayon gusto mo nang umalis? Madali naman lang kasing sabihin na incompatible kayo. Mahirap yung araw-araw mong pipiliin ayusin kahit paulit-ulit kayong hindi nagkakaintindihan. Pero, let me tell you this, that is what marriage is about. At ito pa, provider, loyal, hindi babaero. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang umiyak gabi-gabi kasi hindi nila nakukuha yung bare minimum na yan? Ito, hindi ko sinasabi na okay na yon. Pero, wag mong maliitin yung meron nga dahil lang sa hinahanap mong wala. Kasi kung aalis ka sa marriage mo kasi gusto mong hanapin yung worth mo, putang ina, delikado yan. Baka kasi hindi mo naman talaga hinahanap yung worth mo. Inaantay mo lang na may iba na may magparamdam nun sa'yo. Yes, that's the truth. Gusto niya lumandi. Well, siguro medyo may kulang si Ropa natin pagdating sa emotional connection. Masyado siyang focus sa trabaho niya, masyado siyang focus sa gusto niyang ma-provide sa pamilya niya. Kaya siguro nawawalan siya ng time sa romantic emotions ng isang babae. Pero tangina, hindi sapat yun para sabihin mo hindi ka nag-grow. Unang-una, it's your fucking obligation. Ladies, it's your fucking obligation na mag-grow ka sa isang relationship. Kumbaga, pinili mo tong lalaki na to, dapat alam mo sa sarili mo na it's your fucking job to grow by your own. Hindi yung kailangan, merong ano yung lalaki, merong gagawin para mag-grow ka. Hindi ganun, di ba? Gawin mo yung mga bagay na ikagugrow mo while you are in a relationship. Then kung tingin mo, puta 15 years eh. Di ba, sabihin mo hindi ka nag-grow? That's fucking excuses. Yun ang nakikita ko. That's bullshit, di ba? Kayo ladies, kung papasok kayo sa isang relationship tapos sisisihin nyo yung lalaki dahil hindi kayo nag-grow, that's putang ina, ang laking ka-bullshitan. Okay, wag nyo kaming binubullshit. Sa mga lalaki na nakukuha sa mga ganito, wag kayo maniniwala. Ginagago lang kayo ng mga babae na yan. Kasi ang totoong babae na talagang pinili ka at mahal na mahal ka, hindi niya sasabihin yun sa'yo. Kasi every moment na kasama ka niya, masayang masaya siya or talagang overflowing siya ng kasiyahan. Gets mga roba? Kahit na nag-aaway kayo. Diba? Pipiliin nyo pa rin talaga na magkaayos at ituloy ang relationship. Hindi yung ganito. Tuloy natin. At pag nangyari yan, hindi lang marriage nyo ang masisira, pati mundo ng 4 na anak nyo. Real talk, hindi lang ikaw ang apektado dito. May 4 na bata na matututo kung anong ibig sabihin ng pamilya based sa ginagawa mo ngayon. So, tanungin mo muna sarili mo, ginawa ko na ba lahat? Nag-communicate ba ako ng malinaw
Humingi ba ako ng tulong, counseling, guidance, or gusto ko lang umalis dahil pagod na ako? Kasi kung hindi mo pa nagagawa lahat, hindi pa tapos ang laban nyo. Pero kung nagawa mo na lahat, as in lahat, hindi kalahati, lahat, at wala pa rin pagbabago, then at least, pag umalis ka, hindi ka tatakbo. Lalakad ka ng buo, walang pagsisisi. Pero ngayon, eto tatandaan mo, hindi ka lang naghahanap ng growth. Nasa gitna ka ng responsibilidad na hindi mo pwedeng iwan dahil lang sa nararamdaman mo. Ayusin mo muna, labanan mo, kasi hindi to trial version na pwede mong i-uninstall kapag nahihirapan ka. Bibigyan kita ng quote. A perfect marriage is two imperfect people choosing each other every day. At kung hindi mo na yun kayang gawin, then aminin mo sa sarili mo na may pagkukulang ka rin. Diba? So, no. Hindi sapat na dahilan. Okay mga ropa, ito lang yung napansin ko, ha? Kung kayo magiging gusto nyo mag-content or mag-create ng content, but stop using this kind of music na nagbibigay ka ng advice na talagang nakikita kong very logical naman. Pero yung ganitong background na music, masyadong emotional eh. Diba? Hindi siya aligned dun sa sinasabi mo eh. Tsaka, ewan ko I don't wanna use yung mga ganitong music hanggat maaari. Kung magbibigay ako ng advice hindi ko nakikita yung pagiging legit mo as a fucking logical kung ganito yung ginagamit mong music. But anyway, kanya-kanya naman tayo. So, ganito mga ropa. Last na. Pag ang babae gusto na makipag-iwalay dahil sa gusto niya ng growth, hayaan nyo na. Believe me, hayaan nyo na. Hayaan nyo na kasi dun pa lang, hindi na siya loyal sa'yo emotionally. Ang babae, loyal lang sa feelings nila. Ngayon, kung magbabago yung nararamdaman nila para sa atin, so, it's time to fucking let go. Para makita niya rin kung ano yung pinili niya. Huwag kang mag-alala na may anak kayo, na may 3 kayong anak, may 4 kayong anak. Huwag nyo isipin ng sobra-sobra na parang baka kung ano yung mangyari. Huwag kayong mag-overthink. Ang kailangan natin mag-stand. Kung ang babae gusto na talaga, iwalayin nyo na. Gets mga ropa? Sa emotions nagbabase ang babae. Ngayon, kung hindi niya na talaga nararamdaman yung emotional needs niya or yung emotional connection niya sa inyo, then it's time to let go. It's not your fucking fault, mga ropa. Tayong bilang mga lalaki, gagawin natin ng lahat para maging buo ang relationship. Pero kung nako-compromise na, kahit yung ikaw mismo or nako-compromise na yung parang paniniwala mo pagdating sa relationship, yung values and principles mo. At tayo, pro relationship tayo, na ayaw natin mag-iwalay ang couple. Pero kung ganito na mismo yung babae na yung nagsasabi ng mga kung ano-ano, then it's time to fucking let go. Okay? May limitations tayo. Pero hanggat kaya natin, walang problema. Pero pag yung ganyan na sinasabi niya na she needs to grow or wala siyang growth, let go, ropa. Ayokong isipin nyo na kasalanan nyo eh. 'Di ba? Bigay nyo sa kanya yung laya niya. Pero pag bumalik siya, huwag nyo na siyang tanggapin. Yan ang pinaka doon. Yan ang pinaka dapat nyong gawin. Huwag nyo na siyang tanggapin, alagaan nyo yung anak nyo, kung meron man kayong anak. Pero kung let's say wala kayong anak, then much better na i-let go mo siya. Kasi believe me, ropa, mas marami kang magiging options, mas marami kang maipapalit sa kanya. Gets? So yun mga ropa, I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be proud, stay respectful.